Pagbabago ng eksena. Sa sky-piercing tree sa ilalim ng mga ugat, si Xiaoyan ay nag-iintindi ng Wu Dao mystery. Ang matandang ninuno sa tabi niya ay nagsabi, Xiao Yun, ang Holy Land Exchange Meet ay malapit nang magsimula. Kung hindi mo maiintindihan ang Wu Dao mystery sa isang sandali, marahil ay dapat tayong. Bago niya matapos ang pagsasalita, matagumpay na naintindihan ni Xiaoyan ang Wu Dao mystery. Naisip niya sa kanyang sarili, talagang isang kakaiba. Naintindihan niya ang isang uri ng Wu Dao mystery ng ganoon kabilis. Kung ikukumpara sa kanya, pakiramdam ko ay nasayang ang aking buhay sa isang aso. Pagkatapos intindihin ang Wu Dao mystery, ngumiti si Xiaoyan at sinabi, matandang ninuno, naintindihan ko na ang misteryo ng Wu Dao. Ngayon, bumalik na tayo at maghanda para sa Holy Land Exchange Meet. Naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili. Ang space mystery lang ang natitira. Mukhang ang pagsasama ng 7 pangunahing sword daos ay tiyak na magtatagumpay. Gayunpaman, dahil tinitingnan ako ng lalaking iyon na si Lele Zehon na parang isang gutom na tigre, itatabi ko muna iyon. Ngayon na kumpleto na ang Wood Devil Mystery, aaralan ko muna ang 5 Elements Holy Scripture at ang 5 Elements Sword Formation. Nagpatuloy siyang mag-isip, kung gusto kong mabilis na madagdagan ang aking cultivation sa malapit na hinaharap, ang pinakamabilis na landas ay ang mag-harvest ng demonic sprouts. Gayunpaman, si Long Auzan Yelong at Longer ay hindi madaling harapin. Kalimutan na, mas mabuti na samantalahin ang Holy Land Exchange Meet na ito at patayin si Jiang Han. Ngayon na ako ay isang tao ng Grand Beginning, tiyak na magkakaroon ng away ang Grand Beginning sa Grand King Sect. Oo, gawin na natin iyon. Pagbabago ng eksena sa Grand Beginning Forbidden Land, sinabi ni Gu Shani KT, Lolo, ang iyong katayuan ay marangal. Hindi ka dapat mag-risk na pumunta sa Chaos Holy Land. Nitong mga nakaraang araw, namamatay na sa pag-aalala ang iyong apo. Nang marinig ito, sumagot si Tian Yi, masyado ka lang nag-iingat. Bakit sila mag-aalala tungkol sa isang kabataang tulad ko sa Emergence Realm? Habang sinasabi iyon, naisip ni Jiao Shenyi sa kanyang sarili, bata siya dahil nakasealed ang kanyang cultivation. Iyon lang, kung hindi dahil sa Battle Ancestor ng Chaos Holy Land, sino pa ang mas matanda sa iyo? Sabi ni Jiao Shenyi, mas mabuti pa ring mag-ingat. Sumagot si Tan Yi, huwag kang mag-alala. Walang sino man ang makakaalam ng aking pinagmulan. Sino ang maniniwala na ang isang marangal na quasi-emperor na tulad mo ay aking apo? Blanco siyang. Tiningnan ni Gui Shenyi at sinabi, tama iyan. Noong araw, Lolo, ikaw lang ang tanging Supreme Physique at maaari sanang patunayan ang dakilang Emperor. Walang sino man ang mag-iisip na sesealed mo ang sarili mo para pahabain ang iyong buhay. Sumagot si Tani, eksakto. Tiningnan ni Chani si Jiao Shenyi at nagpatuloy, narinig ko na kinuha mo si Don Jiao Chubay at binigyan mo pa siya ng Time Flower. Sumagot si Gui Shenyi, oo, iniisip ng iyong apo na si Jiao Chubay ay may lubhang malakas na sword Dao talent. Mukhang lumabas na siya sa landas na nagpapahintulot sa isang tao na patunayan ang Emperor sa pamamagitan ng espada na si Delio. Kapag dumating ang oras, kung makuha mo siya, baka malampasan mo pa ang Grand Beginning Heavenly Emperor. Tiningnan ni Chani ng diretso si Jiao Shenyi na may kainahinalang ekspresyon at nagtanong, talaga bang ganoon kalakas si Don Jiao Chubay? Pagkatapos ay sumagot si Gui Shenyi, si Dugu Chubay ay nagal-inang ng 7 uri ng sword Dao sa perfection. Lupa, hangin, tubig, apoy, kidlat, oras, at espasyo. Naintindihan na rin niya ang 6 na uri ng misteryo. Lupa, hangin, tubig, apoy, kidlat, at oras. Kulang na lang siya ng space mystery para pagsamahin ang 7 espada sa isa. Ngumiti si Tani nang may kasiyahan at sinabi, kung gayon, talagang sulit na makuha siya. Sa sandaling pagsamahin niya ang 7 espada sa isa, mag-report ka sa akin. Yumuko si Jiao Shenyi sa tabi niya at sinabi, nagtanong si Tiani nang may seryosong mukha, alam mo ba kung bakit ang isang tao na may Heaven Devo uring demonic physique na tulad ko ay kailangang mag-seal ng sarili? Sumagot si Jiao Shenyi, maaari ba itong may kaugnayan sa pagpapa-inquire mo sa akin tungkol sa mga Supreme Physics? Nagpatuloy si Chani, tama ka. Ngumiti siya at sinabi, ang henerasyon na ito ay lubhang maluwalhati.
Karamihan sa mga maalamat na top 10 Supreme Physics ay lumabas na. Ako ang Heaven Devouring Demonic Physic na nasa pangalawa. Si Ling ay ang Space-Time Physic na nasa pang-apat. Si Ye Fei ay ang Xuanhuang Undying Physic na nasa pang-lima. At si Zhouji na si Yang Ying ay ang Ancient Sacred Physic na nasa pang-pito. Ang bayan Holy Land ay nagtatago ng isang bayan Sacred Physic na nagngangalang Kang Wu Dao, kasama ang Royal Physic, si Jiang Haoran, at ang Immortal King Physic, si Jun Xiaoyao. Maliban sa Chaos Physic na nasa una, ang Innate Sacred Physic, si Dayao na nasa pangatlo, at ang Myriad Buddha Physic na nasa pang-anim, ang iba ay lumabas na lahat. Sumigaw si Guanyi sa gulat, "Lolo, natagpuan na namin ang babae na may Innate Dao Physic, at natagpuan na rin namin ang mga pahiwatig tungkol sa Myriad Buddha Physic sa Western Buddhist sect." Mukhang tuwang-tuwa si Chani at sinabi, "Mahusay iyan. Ayusin mo para makipag-meet ang babae na iyon kay Chu Wuji o Yang Ying. Tiyak na magkakaroon sila ng isang innate sacred body Dao fetus." Sinabi ni Jiu Chenyi, si Chu Wuji at Yang Ying ay hindi mula sa aming Taichu Holy Land. Natatakot ako na hindi ito magiging posible na ayusin. Si Chani na nakarinig nito ay nagsabi, "Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ang innate Dao Physic ay natural na may atraksyon sa Ancient Sacred Physic. Lihim na kunin ang innate Dao Physic na iyon bilang isang disipulo at sabihin sa kanya na lapitan ang dalawang ito. Natural na aakit sila sa isa't isa." Nagpatuloy siya na may misteryosong ekspresyon. "Hanggat makuha ko ang 8 dakilang Supreme Physics, maaari kong mag-forge ng Chaos Physic, ang walang kapantay sa buong panahon. Iyan ang aking pangunahing layunin." Nabigla si Jiu Chenyi nang marinig ito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang naintindihan niya na ang self-silang ni Tians ay hinihimok ng ganoong dakilang ambisyon. Lumakad si Tianyi na nagsasabi, "Sige, ang Holy Land Exchange meeting ay malapit nang magsimula. Pupunta muna ako." Sumagot si Jiu Chenyi mula sa buntong hininga. "Oo, pagbabago ng eksena." Sa Defang, natapos na ni Xiaoyan ang paglilinang ng Undying Body at ang 5-element Sacred Physic. Naisip niya sa kanyang sarili, ngayon na ang 9 Revolutions, Thunder Body, Undying Body, at 5-element Sacred Physic ay nilinang na lahat, ang aking pisikal na katawan ay naabot na ang pinakamalakas na estado nito. Hindi man lang ako natatakot na mabawasan ang aking cultivation level kapag dumadaan sa Nirvana Tribulation. Ang kanyang master na nakatayo sa tabi niya ay nagsabi sa kanya, "Ang Holy Land Exchange meeting ngayong taon ay gaganapin sa Heaven's Blade Holy Land. Dapat na tayong umalis patungo sa Heaven's Blade Holy Land ngayon." Sumagot si Xiaoyan, "Oo." Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at naisip sa kanyang sarili, "Dapat akong pumunta sa Holy Land Exchange meeting at kunin ang ilang enlightenment opportunities. Dapat akong magsikap na mag-breakthrough sa Extreme Realm at maghanda para sa Nirvana Realm Tribulation sa Taichichu Holy Land." Holy Sun Peak si Dushiyu Chubay ay nakatayo sa kanyang silid na nag-iisip sa kanyang sarili, ang 5-element sword formation ay talagang hindi masama. Marahil ay dapat din akong pumunta sa Holy Land Exchange meeting. Sa sandaling umakbang siya sa labas, nakasalubong niya si Senior Brother Lai na pumasok at ngumiti, na nagsasabi, "Chubay, nagsimula na ang Holy Land Exchange meeting. Umalis na tayo patungo sa Heaven's Blade Holy Land ng magkasama." Naisip niya nang walang magawa. "Holy crap, Chubay, kailangan mo bang maging ganoon ka-intimate? Hindi naman tayo magkalapit. Sige, mas gusto kong bugbugin hanggang mamatay kaysa lumabas." Dalawang tao na nakatayo sa tabi ng pinto ay walang magawa ring tumingin kay Duju Chubay. Sabi ni Shuhai Ocean, "Zhang, bro. Sa kabutihang palad, dumating siya para hanapin si Jiu, bro." Hindi rin kami napansin niya. Sumagot si Zhang bro sa tabi niya, "Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nagpapasalamat ako sa aking mahinang lakas para hindi ako napansin ni Lai Cheng." Nagpatuloy si Shuhai Ocean, "Lahat ito ay dahil sa Xiaoyan na iyon mula sa Chaos Holy Land. Ang isang perpektong maayos na Senior Brother Lee ay ginawa niyang Senior Sister Lee." Sumagot si Zhang bro sa tabi niya, "Narinig ko na ang lakas ni Xiaoy ay hindi mahina. Natatakot ako na magiging isang malaking kaaway siya ng Taichu." Tiningnan ni Shuhai Ocean si Li Changdi at sumigaw, "Hindi ako naniniwala. Tingnan mo ang demonic appearance ni Lai Chang. Kahit kami ay natatakot kapag nakita namin ito."
Paano hindi manginig si Xiaoyan kapag nakita niya ito? Si Zhang Bro na nakarinig nito ay nagsabi, tama iyan. Pagbabago ng eksena sa Heaven's Blade Holy Land, sina Din at Xiaoyan, Chu Wuji, Lin Xiaoya, at ang lahat ng iba pa ay dumating na. Ito ang Heaven's Blade Holy Land. Si Liu Tando ay dumating sa harap ni Ditian at sinabi, kapatid na Dian, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na kaya mong ibalik ang iyong lakas. Tunay na doble ang saya. Sumagot si Dian, pareho sa iyo. Pareho sa iyo. Hindi mo rin ba nabawi ang iyong invincible Dao Heart at naging isang santo? Ngumiti si Liu Chando at sinabi, ito ay salamat kay Xiaoyan, na tumulong sa akin na ayusin ang mga bitik sa aking invincible Dao Heart. Narinig ko na tinalo niya si Yafei ng Eastern Wilderness, tunay na siya ang numero 1 henyo ng Zhangtu. Tiningnan siya ni Xiaoyan at sumagot, masyadong mabait si Senior Liu. Naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili, ang lalaking ito ay naging isang nakangiting tigre. Ang kanyang puso ay mas mahirap intindihin. Tinuro ni Letando ang Holy Land at sinabi, sige na, kapatid na Dion, marangal na pamangkin na si Xiao, dapat pa rin tayong pumunta sa Holy Land muna. Sumagot din si Dion, okay. Silang lahat ay agad na lumipad patungo sa Holy Land. Ang mga tao sa ibaba ay tumangala ng may gulat at masiglang nag-usap-usap. Sinabi nila na sila ay mula sa Chaos Holy Land. Siya ba si Xiaoyan? Ang gwapo niya. Narinig ko na tinalo niya lang ang Supreme Physique na nasa ikalimang ranggo. Tumitingin ang mga tao sa ibang direksyon at sinabi, tingnan ninyo, mabilis. Dumating na ang mga tao mula sa sinaunang Holy Land. Sa kabilang banda, dumating na sina Li Changdi kasama sina Du Jiu, Chu Bai, Shu Haoxin, at Zhang Bro. Ang mga tao sa ibaba ay sumigaw, dumating na ang mga tao mula sa Taichu Holy Land. Siya ba si Du Jiu Chu Bai? Tama iyan. At dinala pa niya ang kanyang kasama sa Dao. Talagang romantiko siya. Sa kabilang banda, isang boses ang tumunog. Dumating na ang pamilya Ye ng Eastern Wilderness. Silang apat ay lumipad. Sinabi ng lalaking may orange na buhok sa lalaking may kulay ube na buhok sa tabi niya. Siya ang Xiaoyan na nagdulot sa iyo na mawala ang iyong invincible Dao Heart. Gusto ko talagang malaman kung gaano siya kalakas. Sinabi ni Ye. Fe sa tabi niya, gusto ko ring malaman. Sa tabi ng lalaking may orange na buhok, lumabas ang isang matandang lalaki. Siya ay isang great saint mula sa Batian Holy Land. Tiningnan niya ang lalaking may orange na buhok, ngumingiti habang sinabi, narinig ko na ikaw ay isang tunay na inapo ng dragon. Maaari mo bang gamitin ang Batian Holy Fruit na ito at bigyan ako ng isang patak ng tunay na dugo ng dragon? Tiningnan siya ng lalaking may orange na buhok at sumagot, oo naman. Isang patak ng tunay na dugo ng dragon ang lumabas mula kay Carrot Top, at naisip niya sa kanyang sarili, pagkatapos mawala ng dugo, ang tunay na dragon ay maaaring punan ito sa ilang panahon, pero ang Overlord Saint Fruit na ito ay isang bihirang kayamanan. Ang Great Saint ng Overlord Sacred Ground na nakakaramdam ng kapangyarihan mula sa tunay na dugo ng dragon ay tumawa at sinabi, ngayon, ang aking pisikal na katawan ay sa wakas ay maaaring maging mas malakas. Nakita ito ng lahat at sabik na gustong makipagpalitan para sa tunay na dugo ng dragon. Sumigaw sila, makikipagpalitan ako ng isang sinaunang tableta para sa isang patak ng dugo. Deal! Makikipagpalitan ako ng 9 Revolution Spirit Flower. Makikipagpalitan ako ng 9 Wisdom Harmony. Makikipagpalitan ako ng Blood Pearl Fruit. Si Carrot Top. Nakuha niya ang kanyang ulo at sumigaw, tahimik, tahimik, isa-isa. Si Xiaoyan doon ay ngumiti ng maliwanag at naisip, holy crap, dumami ang host ng Devil Seed. Hindi maaari, ang Essence Blood na ito ay maaaring magdulot sa Devil Seed na kumalat. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin ito na pagkatapos ng oras na kailangan para uminom ng isang tasa ng tsaa, si Carrot Top, na napalibutan hanggang sa nahilo siya, ay sinabi, sige na, sige na. Hindi ko na kaya, magiging patay na dragon na ako. DTN, nang makita ito, ay lumapit din kay Carrot Top. Sinabi niya kay Carrot Top, ito ay isang 10,000 taong Dragon Blood Fruit. Maaari itong agad na bumawi ng 2 patak ng iyong Essence Blood. Kailangan ko lang nabigyan mo ako ng isang patak bilang kapalit. Si Carrot Top, nang marinig ito, ay masayang tinanggap ang deal.
Dinala ni Dian ang tunay na dugo ng dragon kay Xiaoyan at sinabi, "Disciple, tingnan mo kung ang patak ng Essence Blood na ito ay may tulong sa iyo." Tinanggap ni Xiaoyan ang Essence Blood at sumagot, "Oo, titingnan ko." Naisip niya sa kanyang sarili, "Napakakas siya, napakabait ng aking master sa akin." Samantala, si Carrier Top ay napalibutan pa rin, nakikipagpalitan ng Essence Blood, at ang lahat sa paligid ay nagkakagulo. Mayroon din akong bagay na makakapagbalik ng Essence Blood. Magpalitan tayo. Ako rin. Isama mo rin ako. Si Carrot Top. Nang marinig ito, sumagot, okay, pero kailangan mong bigyan ako ng oras para makabawi. Bigla, may lumabas na tao at sinabing kaya nilang gumawa ng tunay na dugo ng dragon. Sinabi niya, "Mga kababayan, ako, si Long Ocean, ay isa ring tunay na inapo ng dragon. Maaari kayong makipagpalitan sa akin." Ang lahat na nakarinig nito, ay sumugod sa kanya. Lahat ay gustong tunay na dugo ng dragon. Kaya nag-away sila para makipagpalitan. Ang mga tao doon ay sumigaw, "Mahusay, makikipagpalitan ako. Huwag mo akong awayin. Nauna ako." Si Long Ocean, nang makita ito ay sinabi, "Maaari ba kayong pumila?" Masyado itong magulo. Si Xiaoyan na malayo ay nanlaki ang mga mata sa gulat at naisip sa kanyang sarili, "Ano ba ito? Maaari rin palang ganito. Hindi ba't ang mga tao dito ay lahat na mayroon ng aking Devil Seed?" Bigla, dumating ang mga tao mula sa Tai Chi Chu Sacred Ground at itinaas ang kanilang mga kamay na sinasabi, "Ang aming Tai Chi Sacred Ground ay bibili ng 100 patak ng Essence Blood." Si Keritop na nakarinig sa kanya na sinabi iyon ay lumingon sa gulat at sinabi, 100 patak. Nagbibiro ka ba? Tiningnan niya siya at nag-alok ng hindi mabilang na mga kayamanan, na sinasabi, "Ang aming Tai Chi Chu Sacred Ground ay hindi kailanman nagbiro." Tumangala ang lahat sa ibaba at nag-usap-usap. Damn, ang Tai Chi Sacred Ground na ito ay talagang mayaman. Tama iyan. Mahigit sa kalahati ng mga bagay na ito ay mga kayamanan na makakapagbalik ng Essence Blood. Ang dalawang tunay na inapo ng dragon ay kumikita ng malaki. Sinabi ng matandang guro sa tabi niya, "Well, mukhang ang Sacred Ground Exchange Meeting ay kailangang ipagpaliban ng ilang araw. Ang mas mahabang grupo ay nangangailangan ng ilang oras para makabawi at magbigay ng Essence Blood." Sinabi ng tao sa tabi niya, "Okay lang na ipagpaliban ng ilang araw," sabi ni Tian Yi kay Dion. "Senior Dian, kailangan ko rin ng Essence Blood mula sa isang tunay na inapo ng dragon. Bibili muna ako ng 1 patak," sumagot si DTN. Okay, ipinasa ni Ditian ang kanyang boses kay Xiaoyan na sinasabing, "Disciple, bakit hindi mo ginagamit ang patak ng Essence Blood na iyon? May problema ba?" Sumagot si Yunyan, "Una, ang ganitong uri ng Essence Blood ay walang silbi sa Supreme Body at pangalawa, talagang may problema ito, ang Essence Blood ay nilagyan ng aking Devil Seed." Agad na nabigla si DT ng kanyang disipulo, nanlaki ang kanyang mga mata at bibig at naisip niya sa kanyang sarili, nilagyan ng Devil Seed, kung gayon, hindi ba ibig sabihin nito, "Oh my God"? Si Dugu Chubay na nakatayo sa tabi ni Liang Di ay sinabi, "Senior Brother Lin, tingnan mo ang Zhouji na iyon na may ancient sacred body, napakalusog. Bakit hindi ko siya ipakilala sa iyo?" Sumagot si Li Cheng sa tabi niya, "Hindi na kailangan. Ang ancient sacred body ay isang supreme body. Normal na maging medyo malakas. Sa kabaligtaran, kamangha-mangha na ang isang mortal body ay maaaring maging ganoon," nagpatuloy si Doug Uchi. "Pero si Zia Oji ay may magandang figure. Tingnan mo ang kanyang mga braso at binti. Napakalaki at makapangyarihan. At ang baywang na iyon, tunay na isang gininto ang baywang." Tinanggihan siya ni Li Changeng di sa tabi niya na sinasabing, "Hindi, ang isang figure na tulad mo ay mas nakakatuwa sa mata." Naisip ni Dugu Chubay nang walang magawa. "Huwag mong sabihin na gusto mo ako." Tinalikuran niya sa pagkabigo at sinabi, "Well, may gagawin ako. Aalis muna ako." Tinanong siya ni Liang Di, "Senior Brother Dugu, kailangan mo ba akong sumunod sa iyo?" Malungkot siyang sumagot, "Hindi na kailangan." Sa isang partikular na silid, binigyan ni Dugu Chubay si Xiaoyan ng Heaven Emperor Scripture 2, at tumayo siya doon na nag-iisip, pagkatapos makuha ang Heaven Emperor Scripture 2 dahil nasa Tai Chu ako. Kahit na naintindihan ko ang malalim na kahulugan ng oras ay hindi ako naglakas loob na tingnan ito,
Sa pagkakataong ito, sa wakas ay mayroon na akong pagkakataon. Pagkatapos ay umalis ang taong iyon pagkatapos niyang ibigay ito sa kanya, binuksan ang libro at tiningnan at naisip niya na, sigurado, may sulat kamay na katulad ng Heaven Emperor Scripture 1, tunay na ito ang kompletong landas ng oras. Nagulat siya nang may nabasa siyang isang bagay at sinabi, ito ay mga Chinese character. Naisip niya na, ito ay isa pang mensahe na naiwan ko para sa sarili ko. Ang Heaven Emperor Scripture 2 ay nagpakita ng mga salita. Kapag nakita mo ang mga salitang ito, sigurado akong nahulaan mo na ako ay ikaw. Pagkatapos ng lahat, pareho tayong matatalinong tao. Hayaan mong tanungin kita, ako ba ang ikaw ng nakaraan o ang ikaw ng hinaharap? Kung hindi mo lilinuin ang tanong na ito, huwag mo nang basahin pa. Pero naniniwala ako na kaya mong linawin ito. Nagbasa si Shia yun at naisip, hindi ba't napakadaling hulaan nito? Nag-transmigrate ako sa nakaraan. Wala ako sa space-time na ito. Naisip ni Shia yun. Kaya, ang mina ito ay tiyak na ang minang hinaharap. Maliban na dumating siya sa nakaraan ng matagal na at dinala ang libro na ito sa akin. Lumipat siya sa susunod na pahina at sa pagkakataong ito, ang libro ay nagpakita ng mga salita. Pagkatapos basahin ito, sigurado akong naintindihan mo na ako ang ikaw ng hinaharap. May ilang malalaking sakuna na magaganap sa hinaharap. Pero hindi ko masabi sa iyo kung ano ang mga ito dahil ang mga sikreto ng langit ay hindi maaaring ibunyag. Hindi sa ayaw kong sabihin sa iyo, pero hanggat isinusulat ko ang mga salitang iyon, mawawala sila at magdudulot pa ng heavenly tribulation na tatama sa akin. Bukod pa rito, dumaan ako sa hindi mabilang na mga eksperimento. Nag-iwan ako ng 30 salita sa ibaba. Ang heavenly secret ay nasa loob nila. Kailangan mong basahin ng malinaw ang bawat salita. Ang 30 salita na binanggit ng libro ay, Liu Short Divide Demonic Origins Lei Chu Jingzhou Master Disciple Brothers Cannot Enter Manifestation Realm Find a Path to Survival in Extreme Situations. Siyon na puno ng pagdududa ay naisip sa kanyang sarili, holy crap, ito ba ang pinakahuling bogtong? Leo Short, gaano siya cakesy? Hindi ko pa siya nakikita at ang kanyang haba ba ay talagang mahalaga? Nagdudulot ba ito ng sakuna? Nauna na sinabi sa kanya ng Undying Old Ancestor, kung ganoon, may gusto akong sabihin sa iyo. Lihim akong nagtanim ng demonic seed sa street. King Sect's quasi-emperor na si Muchi. Pagkatapos mong i-condense ang demonic origin, hanapin mo ako at bibigyan kita ng bahagi ng kanyang demonic origin. Sa huli, maaari mo siyang anihin, naalaala niya at naisip sa kanyang sarili. Tungkol sa paghahati ng demonic origin, mayroong isang bagay na dapat i-verify. Naalala ko na yun ang sinabi sa akin ng Undying Old Ancestor noon. Bigla siyang naintindihan ng isang bagay at naisip, kaya ang ibig sabihin ng paghahati ng demonic origin ay sinasabi sa akin na ibahagi ang demonic origin sa Undying Old Ancestor. Ngayon, ang lahat ng mga lalaki sa Sacred Land ay nilagyan na ng demonic seed ko. Hindi ko sila maaaring anihin pero kaya ng Undying Old Ancestor. Sa kasong iyon, ang Undying Old Ancestor ay maaaring umakyat sa quasi-emperor. Nag-isip siya habang nakatingin sa libro at naisip, nakuha ko na. Kung ang paghahati ng demonic origin ay para tulungan ang Undying Old Ancestor na mag-level up, kung gayon ang short ni Leo ay dapat na paikliin ang oras para mag-level up si Leo. Sa ibang salita, ang sakuna ay mangyayari sa loob ng 1 taon pagkatapos na maging quasi-emperor si Lu, nagtaka siya. Pero ano ang ibig sabihin ng Lei Chu Jingzhou Master Disciple Brothers? Anong uri ng mga alon ang maaaring gawin ng Master-Disciple relationship ni Chu Jingzhou? At wala man lang silang mga kapatid. Bigla, dumating si Tianyi at tumayo sa labas ng pinto, na sinasabi, Senior Brother Xiao, ngayong gabi, nag-organisa ang Heaven's Blade Holy Land ng isang bangkot na nagtitipon sa lahat ng mga batang talento. Sina Xiao Wuji at ang iba pa ay umalis na. Sinabi nila sa akin na ipaalam sa iyo. Sumagot si Xiaoyan, okay, nakuha ko na. Bigla, na-realize niya ang isang bagay at naisip, naintindihan ko na ngayon. Ang tinatawag na Chu Jingzhou's Master Disciple ay talagang tumutukoy kay Chani dahil ang Master ni Chu Jingzhou na si Chani, ang Supreme Elder, ay may parehong pangalan bilang si Chani. Kaya ang taong kailangan kong patayin ay hindi ang Master Disciple ni Chu Jingzhou.
Masyadong halata iyon, kundi si Tian Yi at ang kanyang kapatid, si Eastern Divine King, kaya idinagdag ang salitang, brothers na may matatalim na mata. Ngumiti siya at nagpatuloy na mag-isip. Tungkol sa dalawang pangungusap, cannot enter manifestation realm, at find a path to survival in extreme situations, ay dapat na sinasabi sa akin na antalahin ang pagpasok sa Nirvana realm. Natatakot ako na mayroong isang life or death tribulation na naghihintay sa akin doon. Lumakad siya palayo ng malamig at naisip, pero anong uri ng tribulation ang kailangan ng tatlong dakilang quasi-emperors, War Ancestor, Liu, at Undying Old Ancestor para harapin? Maaari bang ang lahat ng sacred lands at great emperor families ay kinukubkob kami? Hindi ko maintindihan. Sa Heaven's Blade Holy Land Jewel Garden, lumabas si Xiaoyan na nakangiti at naisip, ang tanawin dito ay maganda. Nakita siya ng lahat na lumabas at nagsimulang bumulong sa gulat, na sinasabi, si Xiaoyan, Heaven's Blade, Holy Lands Holy Son, tumayo si Dawuji doon at sinabi, mga kapwa senior brothers, senior sisters, junior sisters. Bukas ay ang Sacred Land Exchange Gathering. Sa tingin ko, gusto ng lahat na malaman ang lakas ng isa't isa. Bakit hindi tayo maglaro ng sparring sa isa't isa ngayon? Ano sa tingin ninyo? Sa sandaling natapos siya sa pagsasalita, may tumuro sa kanyang mukha at sinabi, Dawuji, anong pinaplano mo? Kung mag-sparring, mayroon ding pagkakataon sa exchange gathering bukas. Nang marinig ito, itinuro niya ang harap at sinabi, Brother Wu, tingnan mo, pinalilibutan natin ang Haikin Pond. Ang pagtulak ng tubig sa pond patungo sa iba ay maaaring subukan ang lakas ng kalaban. Ang pagtutulungan ay hindi magsasayang ng oras, nagpatuloy siya. Pero ang lahat ay hindi dapat gumamit ng spirit energy para protektahan ang sarili. Ang sino mang mabasa ay aalis. Tingnan natin kung sino ang mananatiling malinis hanggang sa huli. Ano sa tingin ninyo? Ang lahat sa paligid ay nakarinig nito at sinabi, hindi masama ang ideyang ito. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Tumayo si Xiao Wuji doon na nakangiti at sinabi, Fairy Li, hindi ako komportable sa mantsa na iyon na tinatawag na Xiaoyan sa loob ng mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, nandito ako para tulungan ka na gawin siyang isang nalunod na manok. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Li Chang na nakatayo sa tabi niya at sinabi, kung gayon, salamat, Young Master Zhou. Tiningnan ni Xiao Wuji si Li Cheng na may ganoong pagkahumaling na ang kanyang mga mata ay halos naging mga puso. Tiningnan niya si Li Changdi na may tulo ng laway at sinabi, Fairy Li, hindi na kailangang maging magalang. Ito ang dapat kong gawin. Naisip ni Zhou Wuji sa kanyang sarili, ito ba ang lasa ng pag-ibig? Wow, napakasarap sa pakiramdam. Handa akong gastusin ang buong buhay ko sa pagprotekta kay Fairy Li. Tiningnan ni Xiaoyan si Zouji at nakaramdam ng lamig sa kanyang likod. Naisip niya sa kanyang sarili, anong problema kay Zouji? Ganap ba, siyang nahumaling kay Li Changdi? Napakasili, nahuhumaling na tingin. Itinaas ni Dawuji ang kanyang kamay at sinabi, kung walang pagtutol ang lahat, mangyaring hanapin ang inyong mga posisyon. Magsimula na tayo. Tumayo ang lahat sa kanilang mga posisyon. Nagsimula na ang kompetisyon. Bigla, may sumuntok kay Yawin. Sinabi niya, Yao Qin, tanggapin mo ang suntok mula sa akin. Hinarangan ni Yaoan ang kanyang galaw at sumagot, nagbibiro ka ba? Sa panig ni Xiaoyans, naglabas si Lai Chang ng kanyang galaw at sumigaw, siya yun, isang makapangyarihang pulang dragon. Mula sa panig ni Li Chang, na naglalayon kay Xiaoyan, sinabi niya kay Xiaoyan, ipakita mo sa akin ang estilo ng numero 1 henyo ng Central Earth. Tiningnan ni Xiao Wuji si Li Changdi na may maliwanag ng ngiti at sinabi, anong malakas na momentum. Gaya ng inaasahan, isang fairy lie. Sumugod ang Crimson Dragon para atakihin si Xia Yun. Ginamit niya ang Xuanbing Sword Seal para kontra-atake. Ang pulang dragon ay nagyelo ng galaw ni Xiao Yunis. Habang tinatanggap ang galaw, sinabi niya, ang pagdating pero hindi pananatili. Napakawalang galang. Bigla sa panig ni Zhou Wuji, mukhang siya ay nasa apoy. Gamit ang Mirage War God Technique, itinuro niya si Xiaoyan ng galit, na sinasabi, Xiaoyan, bastardo ka. Gamit ang ganoong galaw para bulihin ang isang mahinang babae, pinutol ko ang lahat ng relasyon sa iyo.
Tiningnan ito ni Xiao Yun nang walang magawa. Hindi siya makapagsalita at hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Agad na ginamit ni Zhe Wuji ang kanyang galaw para atakihin si Xiao Yun at sinabi, "Si Fairy Lai ay nag-iisip lang sa iyo, pero ginawa mo ang lahat. Masyadong immoral iyon. Ako, si Zoji, ay hindi na talaga makatayo pa. Tanggapin mo ang isang galaw mula sa akin." Sinabi ni Xiao Yun nang walang magawa, nahulog sa pag-ibig sa unang tingin si Zhou Wuji na ito, at gumagamit pa ng spirit manifestation, kung gayon ay hindi na ako maaaring maging magalang. Sa pagsasabi nito, ginamit niya ang 9 Revolutions Thunder Body. Ang mga natitirang lalaki na nakakita sa kanya na ginagamit ang 9 Revolutions Thunder Body ay nabigla at nagulat. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkamangha habang sumisigaw sila, kaya, ito pala ay isang heavenly tribulation. Hindi, ito ay isang thunder tribulation. Gumagamit siya ng isang espesyal na lightning attribute physic. Pero hindi ba siya ay isang quasi-chaos body? Isa pang lalaki ang nagsabi, "Narinig ko ang master ko na sinabi na ang descriptor na nililinang ni Lele Zhu ng Chaos Holy Land ay tinatawag na Thunder Annihilation of the World Record." Pagkatapos ng pagiging master nito, maaaring mag-forge ng 9 Revolutions Thunder Body. Kaya dapat nilinang niya ang ganitong uri ng world-shaking scripture. Ang lalaking may pink na buhok na nakarinig nito ay sumigaw sa gulat, "Hindi maaari." Na-master niya ang 2 die scriptures. Isa ba siyang uri ng halimaw? Ang lahat ng mga galaw ni Xiao Wuji ay hinarangan. Nang makita ito, tiningnan ni Zhou Wuji si Li Chang sa tabi niya sa gulat, na sinasabi, "Hayaan mo akong humarap dito. Hindi ka kalaban sa kanya." Sa sandaling natapos siya sa pagsasalita, si Zhou Wuji ay sobrang nahumaling na naisip niya, "Nag-aalala ba sa akin si Leoy? Napakasaya ko." Agad pagkatapos, tumayo si Li Chang sa harap ni Xiao Yun at naglabas ng spatial displacement technique, na sinasabi, "Siya yun, magkaroon tayo ng labanan para magdesisyon ng panalo." Ginamit ni Xiao Yun ang kanyang espesyal na physique para i-activate ang kapangyarihan ng Thunder Tribulation para atakihin si Li Chang. Ginamit ni Liang Di ang kanyang kapangyarihan para i-absorb ang lahat ng lakas na ginamit lang ni Xiao Yun, na mayabang na sinasabi, "Hindi na ako ang dating ako." Ang mga henyo sa ibaba ay nakanganga, na sinasabi, na wala ang atake. Talagang ginawa niya ito. Isa pang tao ang nagulat din, iyon ay tiyak na ang spatial teleportation technique. Isa pa ang nagsabi ng hindi makapaniwala. Hindi ka panipaniwala. Ang 2 kapangyarihan ay nagbanggaan, na lumikha ng isang malaking pagsabog sa hangin. Isang vortex ng kapangyarihan ang pumulibot kay Lai Cheng, at sinabi niya, "Xiao Yun, tingnan ko kung gaano kakalaki na." Sa isang iglap, ang lahat ng tubig sa lawa ay kinuha ni Li Chang, at ang tubig ay agad na umikot sa isang spiral. Tumangala si Xiao Yun sa panik sa vortex ng tubig sa itaas niya. Ang grupo ng mga henyo ay natalsik pabalik sa gulat, na sinasabi, "Spatial displacement din ba ito? Masyadong malakas iyan. Kahit isang buong lawa ay na-displace. Hindi na tayo makakapaglaro. Panoorin na lang natin silang maglaro." Isa pang tao ang nagdagdag, "Oo, tingnan natin kung paano haharapin ito ni Xiao Yun." Mukhang naintindihan ni Xiao Yun ang isang bagay at ngumiti ng may tagumpay. Lumipad si Xiao Yun at ginamit ang One Sword Freezes 30,000 milya, na tumutulak ng diretso sa daloy ng tubig. Agad, nagyelo ang nagngangalit na daloy ng tubig. Pagkatapos nagyelo ang tubig sa lawa, bumagsak ito. At si Xiao Yun ay mapaglarong inangat ito gamit ang kanyang kamay. Sinabi ni Xiao Yun na nang aasar, "Legendi, ang iyong pag-iintindi sa spatial laws ay maganda. Talagang gumawa ka ng ilang progreso nitong mga nakaraang taon. Hindi mo ako binaygo." Ang grupo ng mga henyo sa ibaba ay mas lalong nabigla pagkatapos marinig ito. Nagtaka sila, "Lynch Di, bakit galing sa likod ni Ling Chang ang boses na iyon?" Lumabas na si Zhou Wuji, ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo, na tumuturo sa kanya. Ikaw si Li Changdeng. Totoo ba ito?" Kalmadong tiningnan ni Li Changdi si Wuji at sinabi, "Young Master Zhou, nagkita na tayo sa Dragon Nest. Anong problema sa iyo?" Nawalan ng malay si Zhou Wuji, nagsuka ng dugo mula sa kanyang ilong. Lumipas ang 2 araw. Pagkatapos dalhin si Zhou Wuji pabalik sa Heavenly Blade Holy Lands Villa para magpahinga, nagtanong si Liu Tano,
hindi pa rin ba siya gising? Sumagot si Dion. Elder, masyadong malaki ang pinsala sa kanyang espiritu. Kailangan niyang umasa sa sarili niya. Lumingon ang matandang lalaki at sinabi, kung gayon, uuna ako. Sayang na siya ay isang supreme body at hindi maaaring lumahok sa Holy Assembly. Bumantong hininga si Dishon at tiningnan ang matandang lalaki, sumasagot, sino ang nagsasabing hindi? Lumingon si Dion para tingnan si Xiaoyan muli, na sinasabi, Tara na, tayo rin. Magsisimula na ang exchange meeting. Kukunin natin siya pagkatapos. Matapos ito, bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Master, mauna na kayo. Pupunta ako doon sa isang sandali. Sa sandaling umalis si Din Ian, lumingon siya na nakatingin kay Zoji na may mapagmahal na mga mata, na sinasabi, Wuji, kailangan mo ba talagang magpanggap na ganoon? Hindi ka man lang lalahok sa Holy Land Exchange Meeting. Maaaring manalo si Leary sa championship. Alam mo, Wuji, na nakarinig ng mga mapanghamong salita ni Xiaoyans, kinuyam ang kumot na nakabalot sa kanya ng mahigpit, nagpatuloy si Xiaoyan. Ibinunyag ko siya para sa iyong sariling kabutihan para pigilan ka na mahulog ng masyadong malalim. Kung gusto mong pumunta, hayaan mong tulungan ko ang Holy Land na itaas ang pangalan nito. Ang kamay na mahigpit na nakakuyong ngayon ay nagsimulang manginig ng mas lalo. Ipinikit ni Zhou Wuji ang kanyang mga mata, pero nakasimangot pa rin sa inis. Naisip, Zhou Wuji? Nanunumpa ako, simula ngayon, hindi na ako kailanman magiging malungkot sa sinumang babae. Kung walang babae sa aking puso, ang aking talam ay tiyak na magiging banal. Kailangan kong putulin ang 7 emosyon at 6 na kagustuhan at buong puso na hanapin ang dakilang emperor daw sa ilalim ng malinaw na asul na langit sa Holy Land Exchange Meeting venue. Itinaas ni Liu Tanto ang kanyang mga kamay sa langit, sumisigaw, inaanunsyo ko na ang 15,456 na Holy Land Exchange Meeting ay opisyal na nagsisimula. Parehong lumang mga patakaran. Ang 6 na dakilang Holy Lands ay bawat isa ay may hawak na isang pwesto sa finals. Nakuha ko na ang pwesto na ito. Ang iba pang mga pwesto sa finals ay tutukayin sa pamamagitan ng elimination matches. Ang elimination matches ay hahatiin sa 3 round na may huling 32 tao na lalahok sa finals. Ang unang elimination match, Tai Ishan Holy Lands Du Shichubay laban sa Holy King Sek Chen Yuan. Malakas na sumigaw si Liu Tino, Du Jiu Chubay. May ginawa ako noong nakaraang beses at hindi ako pumunta sa Emperor Heaven City. Kung hindi, ang iyong pangalan ay matagal nang nabago. Itinuro ni Chen Yuan si Du Jiu Chubay at sinabi, sa gitna ng karamihan sa ibaba, ang lalaking may blonde na buhok ay nagsabi, narinig ko na ang Chen Yuan na ito ay pangalawa lang kay tanga. Dapat siyang medyo malakas. Nagtataka ako kung sino ang mas malakas sa sword down ni Du Jiu Chubay at Ye Wuans. Mukhang magiging labanan ng dragon at tigre. Nagpatuloy ang lalaking may maikling buhok, well, malalaman natin pagkatapos ng finals. Nagtanong ang lalaking may blonde na buhok sa tabi niya, maaari ba talagang makarating sa final si Du Jiu Chubay? Si Du Jiu Chubay ay humawak ng isang hibla ng buhok sa pagitan ng 2 daliri, tiningnan si Chen Yuan at sinabi, para talunin ka, 1 daliri ay sapat na. Galit na sinabi ni Chen Yuan, well, hindi ka ba isang baliw na bata? Gusto mo akong talunin sa 1 daliri? Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang supreme body? Ngumiti ng mahina si Du Kubay, tiningnan siya ng mataman, at sinabi, hindi ako isang supreme body, pero kailangan ko lang ng isang espada para talunin ka. Sa sandaling natapos siya sa pagsasalita sa kamay ni Du Kubay, na may hawak na hibla ng buhok, isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang biglang lumabas. Mas nakakatakot pa, sumabog ang espada, na humahati sa walang laman, na sumusugod patungo kay Chen Yuan, na kilala rin bilang Dimensional Slash. Ginamit ni Chen Yuan ang kanyang kakayahan para gumawa ng isang ligaw at mayabang na net ng langit at lupa. Sumigaw si Chen Yuan, net ng langit at lupa. Sumugod sa espada ni Du Kubay. Dahil masyadong malaki ang kapangyarihan, si Chen Yuan ay natambo sa lupa ng kanyang sariling lakas sa ibaba. Ito ay maingay sa laban ngayon lang. WTF. Tapos na sa isang galaw. Ganoon ba kaina si Chen Yuan? Natatakot ako na masyadong malakas si Du Kubay. Sino ba talaga siya? Agad na natapos ang laban pagkatapos.
Lumipad si Do Kubay patungo kay Lingdi. Masayang sinabi ni Li Chengdi, ang dimensional slash na ito ay may magandang kapangyarihan, pero kung maiintindihan mo ang space profound meaning, ang kapangyarihan ng espada na ito ay magiging mas malakas. Sumagot si Do Kui, tama ang gabay ni Senior Brother Lee. Ang Great Saint ng Taishan Holy Land, lumingon para tingnan si Do Kubi at sinabi, Do Kubi, ang Holy King Sect, ay isang kalyadong alyansa ng ating Taishan Holy Land. Hindi mo ba alam kung bakit ka umatake ng ganoon kabigat? Senior, nagpakita na ako ng awa. Ito ay ginamit lang ang dimensional slash na hindi pa nilinang ng matagal. Kung ginamit ko ang Thunder God slash, namatay na sana siya sa espada na ito. Tiningnan siya ni Do Kubay at sumagot, okay, tandaan na maging malumanay sa susunod, sinabi niya nang walang magawa. Do Kubay, nagpatuloy. Gayun din, maging malumanay kapag nakaharap si Jiang Haan. Agad na sumagot ang Great Saint, tiyak na hindi niya kailangan iyon. Ang pagkapanalo laban sa kanya ay isang karangalan din sa atin. Naisip ni Do Kui sa kanyang sarili, Jiang Hon, maghintay ka sa akin. Sa ibabaw, sumagot si Do Kubay sa Saint na iyon. Kung gayon, nakaka-relax na ako. Ang iba pang mga pagbabago sa Holy Land Exchange ay patuloy pa rin. Ang anunsyo ay tinawag ang nanalo, si Tianyi ng Chaos Holy Land. Bukod kay Do Kubay, ang Chaos Holy Land ay isa ring dapat bantayan. Si Do Kubay ay nag-cross ng kanyang mga braso at naisip, tama iyan. Kung gusto kong patayin si Tianyi, hindi maginhawa para sa aking pangunahing katawan na kumilos. Kailangan kong gawin ito sa sarili ko. Gayunpaman, kung gusto kong patayin si Tianyi, kailangan kong gamitin ang aking trump card. Sa halip na ibunyag ang aking pagkakakilanlan, mas mabuti na direktang gamitin ang bilang ng mga paliwanag. Intindihin ang space profound meaning. Hanggat ang 7 espada ay pinagsama sa isa, ang aking clone ay tiyak na papatayin si Tianyi. Lumingon siya para tanungin ang senior. Ang laban ngayon lang ay nagpasigla sa aking pag-iintindi sa space profound meaning. Naghahanda akong pansamantalang mag-seclusion. Kapag oras ko na para lumaban mamaya, mangyaring tawagin mo ako, nagtanong ang Great Saint. Seclusion para sa isang breakthrough. Naisip niya sa kanyang sarili. Ganoon ba kasimple ang pag-iintindi sa profound meaning? Nagpatuloy ang Great Saint, at agad na binuksan ang isang protective net. Pumunta ka sa seclusion dito, ay isolate ko ang lahat. Walang sino man ang makakaistorbo sa iyo. Kapag oras mo na para lumaban, tatawagan kita. Nagpasalamat si Do Kubay. Salamat, Senior. Umupo si Do Kubay sa bilog na iyon, binuksan ang enlightenment system sa tabi ng Great Saint Zeni Angha. At ang dalawa ay mausisa na nagtanong, Senior Brother Dushi, ito ba ay? Sumagot ang Great Saint, si Do Kubay ay nagkaroon ng mga insight sa laban. Gusto niyang intindihin ang space profound meaning. Kailangan din ninyong magsumikap. Nagpanik silang dalawa at naisip, naintindihan na niya ang space profound meaning. Pinapayagan pa ba niya ang iba na mabuhay? Sa ibang lugar, nag-iisip si Li Chang tungkol kay Do Kubay. Kaintindi lang ni Do Kubay ng time profound meaning at pagkatapos ay naintindihan niya ang space profound meaning. Hindi ba't masyado siyang malakas? Sa panig ni Do Kubay, nakatuon siya sa paggamit ng one-time enlightenment sa space profound meaning. Gamit ang one-time enlightenment sa space profound meaning, naisip niya sa kanyang sarili, nauubos na ang bilang ng mga enlightenment. Halos 1,000 beses ay kumpletong pag-iintindi ng profound meaning. Hindi ko rin alam kung ilang beses ang aabutin para maubos. Lumilipad ang oras na parang aso na tumatakbo sa bukid. Ngayon lang ay 1 oras pagkatapos. Nakaramdam si Dayan ng isang kapangyarihan sa katawan ni Xiaoyans at sinabi, hindi maaari, disciple. Kaintindi mo lang ng profound meaning. Ano ito? Ang taong nag-iintindi ng profound meaning ay si Xiaoyan. Ngumiti ang pangunahing katawan ni Xiao Yunis at sumagot, Master, kaintindi ko lang ng space profound meaning. Pero para kay Xiaoyan, ang pag-iintindi na ito ay lubhang ordinaryo. Nang marinig ni Lao ang mga saloobin sa loob ni Xiaoyans, nanlaki ang kanyang bibig at naisip, ang space profound meaning ay ang pinakamahirap. Sinabi mong naintindihan mo, at naintindihan mo. Anong uri siya ng halimaw? Sinuri ni Xiao Yunan kung ilang enlightenment times ang natitira.
Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili, ginastos ang higit sa 800 Enlightenment times, sa wakas na intindihan ko na ang space profound meaning. Ngayon, kung ang Universe Sword Cannon man o ang Asher Emperor Sword sa Sword God Mountain, mayroon akong pagkakataon na harapin sila sa parehong oras. Sa Sia Yan's throne na kilala rin bilang Dugwokubay, tumungala si Dugwokubay sa Great Saint at sinabi, Senyor, naintindihan ko na ang profound meaning, maaari mo nang buksan ang defense shield. Nakita ng Great Saint sa pamamagitan ng Dugwokubay. Magaling na bata, ang iyong pag-iintindi ay talagang nakakatakot. Sobrang pinupuri ako ni Senyor, mahinhin na ngumiti si Duubay at ipinikit ang kanyang mga mata para mag-concentrate muli. Sa pagkakataong ito, 7 uri ng swordsmanship ang kusang nag-converge nang hindi nangangailangan ng tulong ni Duokubay. Isang malakas na espada ang biglang sumabog mula sa katawan ni Duokubais. Ang lahat ng mga mata sa paligid ay matamang nakatingin kay Dugwokubay. Ang lalaking may puting buhok, ang lalaking may orange na buhok, at si Jianggei Hualingxin ay natulala at sinabi, ito ay ang sword intent sa Sword God Envoy. Marahil ay may kaugnayan ito sa katotohanan na si kapatid na Dujio ay umabot sa tuktok ng Sword God Mountain. Ang kanyang 7 uri ng espada ay pinagsama sa isa at ganap na nag-merge ng perpekto. Naging mas malakas siya. Sina Long Air at Ye ay tumayo ng malayo, nakatingin kay Duokubay na may seryosong mga mata. Nagsalita si Long Air, sayang na ito ang Holy Land Exchange Conference ng Middle Earth. Ang mga tagalabas na tulad namin ay hindi maaaring lumahok. Kung hindi, maaari talaga naming subukan siya. Lumingon si Ye. Fe at sumagot, may pagkakataon. Pagkatapos ng Holy Land Exchange Conference, ang top 8 geniuses ng Middle Earth ay tatanggap ng mga hamon mula sa iba. Nagpatuloy, sa napakaraming supreme bodies, makakapasok ba siya sa top 8? Si Ye na may mapagnilay na ekspresyon. Tiyak na kaya niya. Si Dugwokubay na may mga mata na puno ng kagalakan ay naisip, sa wakas ay natagpuan ko na ang landas para patunayan ang sword daw. Susunod, kailangan ko lang sundin ang landas ng pagsasama ng swordsmanship ng paunti-unti at magagawa kong patunayan ang dakilang emperor ng espada. Nag-aalab ang mukha ni Dao, liyangdi at puno ng pagmamahal, nagtanong kay Duokubay. Shiwa, anong pakiramdam mo? Nararamdaman mo ba ang landas para maging isang emperor ng espada? Ang mukha ni Duokubais ay kabaligtaran ng kay Chenas, na nagpapakita ng isang hitsura ng panik at takot at sinabi, hindi ganoon kadali ang sword daw Saint Emperor. Okay, natatakot ako na sa ilang libong taon, magiging isang dakot ako ng dilaw na buhangin at ikaw ay naging isang dakilang emperor na umaakyat sa immortal realm. Sinubukan ni Duokubay na sumagot pero sa loob ay nag-aalala siya. Bro, maaari mo bang huwag akong tingnan ng may ganoong pagmamahal? Nanginginig ang aking anit. Si Lai Chang ay tumingin kay Duokubay na may pagkahumaling at sinabi, sinasabi na may reinkarnasyon sa mundong ito. Kahit na mamatay ang isang tao, maaari silang muling isilang. Mawawalan lang sila ng kanilang mga alaala. Nagpatuloy si Chang nang nahihiya. Kung maaari kong patunayan ang dakilang emperor, hindi para maging immortal, kundi para lang maghintay sa iyo na bumalik sa mundong ito. Naging berde ang mukha ni Dugwokubay. At naisip niya sa kanyang sarili, hindi mo pa rin ako papayagan na umalis. Oras ay pera. Alam mo, ang pagsusulat lang ng ilang pahina ay umabot ng 2 oras. Tiningnan ni Leo Tando ang lahat. Noong nakaraan, ang one-on-one matches sa finals ng exchange meeting ay talagang nakakainip. Kaya nagdesisyon kaming baguhin ito sa isang bagong paraan. Sa pagkakataong ito, ang finals ay papalitan sa isang grand melee na walang mga patakaran. Galit na sumigaw si DTN. Hindi yan patas. Dahil alam ng lahat na si Xiaoyan ang pinakamalakas, hindi ba nila siya sasalakayin mamaya? Tama iyan. Ang aming sekta ay may isang tao lang sa finals, at ang Taichu Holy Land ay may 5 tao. Malaki ang aming kawalan. Masayang sinabi ng isa pang lalaki, sinusuportahan ko ang bagong patakaran na ito, naisip niya sa kanyang sarili. Sa ganoong gulo, baka magkaroon ng pagkakataon ng aming Holy Land. Pinutol ni Letando ang lahat. Alam ko na ang patakaran na ito ay magdudulot ng hindi kasiyahan, pero ayon sa mga patakaran ng bawat Holy Land Exchange meeting, ito ay desisyon ng organizing committee. Kaya, umaasa lang ako na maiintindihan mo.
Sige, lahat, maghanda muna at pagkatapos ay pumunta sa arena. Sabi ni Dua, Lai, kami at ang Chaos Holy Land ay mortal na magkaaway. Bakit hindi tayo magsanib puwersa para alisin muna sila? Ang taong katabi niya ay sumang-ayon, Duakubi, tama iyan. Mas magandang patayin si Xiaoyan at Chani kung talagang hindi natin kaya. Ang pagpatay sa isa sa kanila ay ayos na. Ang lalaking ito ay nagpaplano na patayin si Tani. Nagulat na naisip ni Dua, napakabagsik, hindi kaya si Chani ay hindi man lang sa kanilang paksayon. O kaya ay kahit ang mga Great Saint ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Chanes. Hayaan na, hanggat mapapatay ko siya. Tiningnan ni Li Chang ang lahat at sinabi, gusto kong labanan si Xiaoyin ng mag-isa. Kung matalo ako, dapat kayong magsanib puwersa para harapin siya. Okay, si Xiaoyin ay sa iyo. Lai Chang, Jiang Hai, Hayan, magtulungan kayo ni Duakubay para patayin si Chani. Ang lalaking may spiky na buhok ay nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtipon ang lahat ng mga kalahok sa Thunder Arena. Hindi inaasahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay para batiin si Liu Tando, Senior Liu. Bagaman ang mga patakaran ng Holy Land Exchange Meeting ay nakalagay dito, ang mga patakaran ay napaka-arbitraryo na ngayon. Kung ibibigay ko ang lahat at pumatay ng ilang tao, hindi ako mananagot. Lumingon si Liu Tando para tingnan si Xiaoyan. Ang mga casualty ay hindi maiiwasan sa landas ng pagpapatunay ng Dao, maaari mong ibigay ang lahat. Kung hindi ka iligtas sa oras ng aking kapatid na si Wu at ako mula sa Heavenly Sword Holy Land, kung gayon, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Sumigaw si Liu Chando, kung natatakot kang mamatay, mayroon pa ring pagkakataon na umalis ngayon, sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng lahat na naruroon. Okay, kung walang otres, magsimula na tayo. Sabi ni Xiao Yun na may interes. Gusto ko ang patakaran na ito. Magsimula na kayo. Tingnan natin kung mayroon kayong pagkakataon na panatilihin ang inyong mga buhay sa harap ko. Si Din ay nakanganga, naisip. Mukhang ang pagpapakitang gilas ng aking mga disipulo ay walang kalaban-laban. Isang matinding tensyon ang bumalot sa nakapaligid na espasyo. Nang si Duakubay, na may hindi maitago na hitsura ng kasiyahan sa kulog na gumuguhit ng isang kumikinang na kurba sa kanyang kamay, ay yumangal, Xiao Yun, masyado kang mayabang. Panoorin mo akong talunin kagamit ang espada na ito. Mula sa itaas, ginamit niya ang Thunder God Slash, isang malakas na atake na bumababa patungo kay Xiaoyan. Si Xiaoyan ay tumayo ng matatag na parang bato na walang ipinapakitang takot. Kalmado siyang sumagot, natatakot ako na wala kang kakayahan. At agad niyang ginamit ang Chaos Fist, isang matatag na kasanayan sa pagtatanggol para tumugon. Dalawang napakatalinong sinag ng liwanag ang nagbanggaan sa himpapawid, na naglalabas ng isang malakas na ugong. Talagang labanan ng mga magkapantay. Sa lupa, nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao ng maingay. Isang tao sa karamihan ang sumigaw, ang Duakubi na ito ay napakalakas, hindi siya natalo kay Xiaoyan. Isa pang tao ang nagdagdag ng impormasyon na alam nila tungkol kay Duakubi. Narinig ko na tinalo niya ang Xian Body. Talagang malakas siya, at pumatay siya ng isang tunay na inapo ng dragon sa Heavenly Arrived City. Sa ibang sulok, ang master ni Xiaoyan ay mukhang nalilito, naisip sa kanyang sarili, bakit kailangang kumilos ni Xiaoyan gamit ang kanyang avatar. Ang kanyang mga trick ay marahil ay mayroong isang sabuatan. Nanliit ang kanyang mga mata sa pagdududa, pinapanood ang bawat galaw ng dalawang tao sa laban, sinusubukang hulaan ang mga hindi pa naibunyag na mga sekreto. Sa taas ng komprontasyon, lumabas si Li Chang sa harap ni Duakubay na may seryosong boses. Well, sabi ko, Duakubay, huwag kang magulo. Ayon sa lumang plano, ibigay mo siya sa akin. Agad na sumagot si Duakubay, okay, mag-ingat ka. Hindi nag-atubili si Li Chang at agad na sumugod patungo kay Xiaoyan. Mula sa itaas, ginamit niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa martial arts para atakihin ng may sigaw. Xiaoyan, mayabang ka pa rin tulad ng dati. Hayaan mo akong matuto mula sa iyo. Samantala, nanatiling kalmado si Xiaoyan, nakatuon sa kanyang mga galaw. Hindi pinansin ang hamon, sumagot siya, kaya kitang talunin noon, at kaya ko rin ngayon. Ang kanilang dalawang galaw ay marahas na nagbanggaan,
na lumilikha ng isang maliwanag na pagsabog ng liwanag sa hangin. Kasabay nito, biglang ginamit ni Dokubay ang kanyang galaw para atakihin si Chani. Gamit ang kanyang palm wind, sumugod siya pababa at sumigaw kay Chani. Ibigay mo ang iyong buhay, nang walang bahagyang takot, sumagot si Chani na may tiwala. Ibigay ang aking buhay, natatakot ako na wala kang kakayahan. Isang malakas na hampas mula kay Chani ang tumama kay Dokubay, na nagdulot sa kanya na magsuka ng isang bibig ng dugo at mapatalsik palayo. Sina Xiaoyan at Li Chang ay lumalaban ng hindi mas mababa ang bagsik, at ang lahat sa ilalim ng entablado ay nasaksihan ng eksena na ito at hindi maiwasang magulat. Si Dokubay na hawak ang kanyang dibdib at ang kanyang bibig ay puno ng dugo ay sumigaw sa lahat sa paligid. Lahat, nilinlang tayo niya. Ang Tenyi na ito ay mas malakas at mas makapangyarihan kaysa kay Xiaoyan. Magsanib puwersa para harapin siya. Nagsimulang magkagulo ang mga martial arts experts sa ilalim ng entablado nang marinig ito. Isang tao ang sumigaw sa gulat. Isang galaw ang nagdulot kay Dokubay na samuka ng dugo. Ang Chaos Holy Land ay talagang nagtatago ng malalim. Isa pang tao ang sumang-ayon. Tama si Brother Dog Gio. Lutisin muna natin ang mga tao ng Chaos Holy Land. Pagkatapos ay magdesisyon tayo kung sino ang mas mahusay. Isa pang boses ang nagpatuloy. Hindi nakakagulat na sila ay naging napakamakulay kamakailan. Isa pang tao ang nagpatuloy. Tama iyan. Lutisin muna natin ang Chaos Holy Land, at pagkatapos ay magdesisyon tayo kung sino ang mas mahusay. Sumigaw ang lahat, sabay-sabay tayong pumunta. Habang nangyayari iyon, si Tianyi, na mapatla pa rin at walang ideya kung ano ang nangyayari, ay sumigaw ng hindi makapaniwala, "Holy crap! Ang aking hampas sa palad ay nagdulot sa iyo na umubo ng dugo. Ganoon ba ako kalakas? Ang galing ng iyong acting. Bakit hindi ka maging aktor?" Sa harap ng mga mata ni Chani, isang kawan ng mga martial arts experts ang lumabas, na naghawak ng kanilang mga espada at pana habang sumusugod sila patungo sa kanya. Ang pagkabalisa na may galit sa kanyang puso. Anak ng, mahigit sa kalahati sa kanila ang umaatake sa akin. Ang bastardo na iyon. Duji Oy. Ang espasyo sa paligid niya ay biglang sumabog ng may kagandahan habang ang isang serye ng mga sikat na martial arts techniques mula sa buong lupain ay bumagsak na parang isang meteor shower. Samantala, ang master ni Xions, pagkatapos maunawaan ang lahat, ay hindi naiwasang tumawa ng mayabang. Sinabi niya, "Kaya iyon pala ang nangyayari. Haha, ang aking mahal na disipulo ay talagang kayang hawakan ng anumang bagay." Si Tianyi ay nasa malalim na problema ngayon. Sa plataporma, si Chani ay binubugbog ng husto, natatakpan ng mga sugat, at sumisigaw sa sakit. Si Tianyi, sa isang desperadong estado, ay galit na sinubukan na abutin si Xiaoyan para sa tulong. Sa likod niya, ang mga eksperto ay patuloy na humahabol. Ang bawat isa sa kanilang mga galaw ay naglalayo na kunin ang kanyang buhay. Gamit ang kanyang natitirang lakas, inabot ni Chani si Xiaoyan, sumisigaw, "Xiao Xiong, iligtas mo ako." Nagkunwari si Xiao Yunyon na nag-aalala at sumagot na may walang magawa na ekspresyon, "Kapatid, magtiis ka. Hindi ko talaga kayang gumalaw mula sa aking posisyon." Kasabay nito, sa kanyang isip, ginamit niya ang kanyang telepathic connection kay Du Jiuchubay, na talagang kanyang clone, at sinabi, "Clone, samantalahin mo ang pagkakataon at bugbugin mo siya hanggang mamatay." Sa sandaling natanggap niya ang mensahe mula kay Xiaoyin, mabilis na nagtipon si Danju Chubay at inorganisa muli ang porma sayon. Tumayo siya sa likod, naghihiyawan at nagdidirekta sa mga eksperto sa larangan ng digmaan. "Lahat, pakinggan ninyo ang aking utos." Ang mga melee fighters sa harap ay kontrolin ang sitwasyon. Sina Zhang Ye at Hai ay magpagaling mula sa likod. Ang mga ranged attackers ay tumuon sa pinsala. Malapit na siyang matapos. "Lahat, magtiis kayo." Gayunpaman, na-realize ng ilan sa mga eksperto na maaaring sila ay naloko. Lumingon sila para magtanong, "Dugwei." Isang matandang eksperto ang tumugon, "Dugu, kapatid, inuutusan mo kaming harapin si Tianyi habang nagtatago ka sa likod. Hindi ba't masyadong marami iyan?" Isa pa ang galit na sumingit, "Ginagamot mo ba kami na parang mga tanga para paglaruan?" Dugwei, na may nag-aatubiling ekspresyon at nakasimangot na noo ay hindi agad sumagot.
Pagkatapos ay naglabas siya ng Heaven Severing White Sword Stance, na sumasagot sa kanila, "Mga idiot, hindi ninyo ba nakikita na bumubuo ako ng aking sword intent? Tulungan ninyo akong harangan siya at maghintay para patayin ko siya sa isang hampas." Sa paghahanda ni Doggy Chubay ng kanyang sword stance, bumalik ang mga martial arts expert sa kanilang laban. Bumalik sila at sinabi kay Doggy Chubay na may determinadong ekspresyon, "Well, magtitiwala kami sa iyo sa isang beses pa lang sa oras na aabutin para uminom ng isang tasa ng tsaa." Pagkatapos makumpleto ni Doggy Chubay ang paghahanda ng kanyang sword stance, sumigaw siya, "Kani, tanggapin mo ang aking espada." Inihampas niya ang kanyang espada, na pinagsasama ang isang serye ng mga hampas ng espada sa isa. Ang Heaven Severing Sword Strike ay naglalayo ng direkta kay Chani. Nang makita ito, naglabas din si Chani ng Five Elements World Extinction Fist para depensahan. Sa ibaba ng entablado, ang lahat ay nagulat sa martial arts ni Doggy Chubay. Isang tao ang nagulat. Ito ang Emperor's Scripture ng Tyrant Sect. Isa pa ang nagulat na nagtanong, paano niya nalaman ang ultimate technique ng Tyrant Sects? Isa pa ang sumigaw na may malalaking mata, tama iyan. Pero ang makapag-aral ng Emperor's Scripture ay talagang halimaw. Sa wakas, ang pinagsamang hampas ng espada ni Doggy Chubis ay bumagsak sa kamao ni Chanas. Si Chani ay pinatalsik na lumilipad, umubo ng isang bibig ng dugo. Galit siyang naisip sa sakit. Ang bastardo na iyon, Doggy Chubay. Sa ganitong bilis, mapapatay ako niya. Hindi ito mangyayari. Kailangan kong kunin si Gang Ziking para pamunuan ang Taichu Holy Land team na sabihin kay Doggy Chai na nasa panig niya ako. Si Tian Yi ay humawak sa kanyang dibdib, ang kanyang bibig ay puno ng dugo, at telepathically na ipinasa kay Gang Ziking, na nakaupo ng malayo sa likod. Gang Ziking, inayos ako ng matandang ancestor Shen Yi para pumasok sa Chaos Holy Land, bilasan mo na sabihin kay Doggy Chubay na huminto. Si Gong Yiking na nakarinig nito ay natulala at telepathically na sumagot. Inayos ka ng matandang ancestor Shen Yi para maging sa Chaos Holy Land, bata. Sa tingin mo ba ay madali akong maloko? Sa isang mahirap na sitwasyon, ipinaliwanag ni Chani ng sapilitan, Gang Ziking, talagang mula ako sa Taichu Holy Land. Kung hindi, paano ko malalaman ang iyong pangalan? Kumpiyansa at mayabang na sumagot si Gang Ziking. Si Gang Ziking ay isang great saint na may sikat na reputasyon. Normal lang para sa isang junior na tulad mo na malaman ito. Naging pula ang mukha ni Chani sa galit at yumangal, "Great saint, my ass. Ikaw ang pinakamahinang great saint ng ating Taichu Holy Land. Hindi ba't iyan ay isang bagay na alam ng lahat?" Nang marinig ito, si Gang Yiking, bagaman napakagalit, ay nagsimulang mag-isip. Naisip niya, ang katotohanan na ako ang pinakamahinang great saint ay hindi isang bagay na alam ng lahat. Pero kung alam iyon ng mga matatandang geyser mula sa Chaos Holy Land, bukod pa rito, ang bastardo na ito ay naglakas loob na ilantad ang aking mga pagkukulang, kung gayon huwag mong sisihin ang matandang lalaki na ito sa pagiging bastos. Si Gang King ay telepathically na nagpasa kay Doggy Chubay ng galit na sinasabi, "Doggy Chai, patayin mo siya ng buong lakas." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.